Sweet morning mga ka-faith! Oh, how sweet to trust in Jesus. Mula sa ating pagtulog hanggang paggising, ramdam mo ang pag-iingat ng Diyos. Kaya marapat lang na sa tuwina, purihin natin at pasalamatan siya. Tara kapatid, samahan niyo po ako sa ilang sandali ng ating pagbubulay-bulay sa si Jesus ay kasama sa umagang kay ganda. Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, umagang kay ganda si Jesus ang kasama, kasama na si Jesus ang kasama na. Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng himno na ating napakinggan. Tunay na kay ganda at kay tamis na sa tuwina tayo ay magtiwala sa Panginoon. Anumang sitwasyon, anumang panahon. At yan po ang ating hymn for today, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Tunghayan po natin ano ba ang story behind this song. Ang ating pong Bible verse ay matatagpuan sa Isaiah chapter 12 verses 2 to 5. Ganito po ang sinasabi. Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan, sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan.
Siya ang aking tagapagligtas. Malgod kayong sasalok ng tubig sa balon ng kaligtasan. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang ginawa. Ibalita ito sa buong daigdig. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Mula sa pagkabata, ang tawag sa pagmimisyon ay naging guiding motivation para kay Louisa M. Arstead. Ipinanganak siya sa Dover, England, at sa murang edad na siyam na 9 years old, na-convert siya sa pagiging isang Kristiyano. Noong siya ay nasa Estados Unidos na, dumalo siya sa isang camp meeting kung saan inialay niya ang kanyang buhay sa paglilingkod bilang isang misyonero. Subalit ang masamang kalusugan ay humadlang sa kanya mula sa paglilingkod sa pasimula. Siya ay nagpakasal noong 1875 at nagkaroon ng isang anak na babae. Isang araw kasama ang kanyang asawa at anak na noon ay 4 years old pa lamang, sila ay nag-i-enjoy sa kanilang holiday, nagpipiknik sa tabi ng dagat, nang may marinig silang sigaw ng isang batang lalaking nalulunod. Agad na tumayo ang kanyang asawa at sinubukang sagipin ang batang nalulunod. Subalit sa kasamaang palad, pareho sila ng batang lalaki ay tuluyang nalunod at namatay, pati na rin ang kanyang asawa. Nasyak at hindi makapaniwala si Louisa na nasaksihan nilang mag-ina ang bilis ng pagkamatay ng kaniyang asawa. Louisa and her daughter struggled in the years that followed. At ang trahedya ng pagkamatay ng kanyang asawa ay labis na nagpabigat sa kanyang buhay. Bilang isang nagdadalamhating asawa at bilang hindi inaasahang maging breadwinner ng kanyang pamilya. Wala siyang pera para sa pagkain at ang kanilang mga araw ng gutom ay dahan-dahang lumipas na pinatibay ng isang tahimik na pananampalataya sa kabutihan ng Diyos sa kabila ng mahirap niyang kalagayan. Sa panahong iyon ng paghihirap nilang mag-ina, isang araw ay may narinig siyang kumakatok sa kanilang pinto at nang buksan niya ito ay wala siyang taong nakitang naroon. Pero may nakita siyang iniwan itong pagkain at pera para sa kanilang mag-ina. Nang araw na iyon ay kanyang naisulat ang mga salitang, "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word." Louisa's life gives a powerful testament of simply yet mighty faith in Jesus. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na even in the scary and the sad places, God is surely our salvation. We can trust and not be afraid. Gaya ng sabi ng ating teksto na binasa sa Isaiah chapter 12 verse 2, sa Kanya ako magtitiwala, hindi ako matatakot. Let us take Jesus at His word and believe that He will care for us. Mga kapatid, maaaring ang ilan sa atin ay may kagayang karanasan ni Louisa o maaaring sabihin ninyo na mas matindi pa. Anumang kalagayan, anumang sitwasyon, kapatid, magpatuloy lang tayong nagtitiwala sa Panginoon. Hindi niya tayo iiwang nangungulila, hindi niya tayo iiwang nagugutom. Ang pangako ng Panginoon, walang sino mang nagtiwala sa Kanya ang Kanyang iniwan at pinabayaan. Sabi nga ng isang awit, babasahin ko na lang. Ang sabi doon, ako'y nagtitiwala sa iyo, kalakasan ko'y nanggagaling sa iyo, ako'y nagtitiwala sa iyo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, anumang sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Hesus. Mga kapatid, hindi ko po alam kung ano ang kalagayan nyo o ano ang sitwasyon na kinaharap nyo ngayon. Pero iisa ang tiyak. God knows, God sees, and God hears every cry, every pain, every prayer of your heart. Magpatuloy lang tayong magtiwala sa Panginoon. Isang araw, may kakatok sa inyong mga pinto. Darating ang tulong. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya magpatuloy lang tayong magtiwala at umasa sa Panginoon. Amen. Manalangin tayo, kapatid. Hallelujah, Lord Jesus, kay buti mo aming Panginoon.
Diyos na makapangyarihan sa lahat na sa amin ay gumagabay. Sa panahon ng saklolo, Ikaw ang lagi naming maaasahan. Sa panahon ng kagipitan, Ikaw ang Diyos na laging nagkakaloob ng aming pangangailangan. Salamat, Panginoon, sapagkat makakaasa kami na sa aming pagtawag, lagi kang naandyan para kami ay tugunin at dinggin sa aming mga panalangin. Panginoon, dalangin ko po na patuloy mo po kaming samahan, na sa panahong nasusubok ang aming mga pananampalataya, mas lalo mo po kaming patatagin, mas lalo mo kaming palakasin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iba't ibang kalagayan at sitwasyon sa aming mga buhay. Alam po namin na inaalaw mong maranasan namin ang lahat ng ito upang mas lalo pang pagtibayan ang aming pananampalataya. Kaya naman, Panginoon, ang dalangin po namin, kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, ang presensya ng inyong banal na Espiritu, ang inyong pagkilos sa aming mga buhay, upang anumang dumating sa amin, Panginoon, mapagtatagumpayan po namin sapagkat Ikaw ang Diyos na laging nasa amin. Salamat, Panginoon, kay buti mo, Panginoon. Salamat sa paalala ng iyong mga salita sa araw na ito, Panginoon, na patuloy na nagpapaalala sa amin. Ikaw ang Diyos na nakakarinig, nakakakita, Panginoon, na nakakabatid ng lahat ng aming pinagdaraanan. At salamat sa katiyakan, sa assurance na ipinagkakaloob mo sa amin, na kung kami ay patuloy na magtitiwala, na makakaasa po kami sa iyong katugunan. Dinggin mo, Panginoon, ang mga kapatid ko na kasama kong dumudulog sa iyo sa panalangin sa oras na ito. Ano man ang dalangin ng kanilang puso, nalalaman mo ito, Panginoon. Dalangin ko po, tugunin mo kami sa aming pagtawag sang-ayon sa iyong kalooban. Provision, healing, Panginoon, guidance and protection. Tugunin mo kami, Panginoon, sa aming panalangin. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming papupurihan at pasasalamatan. Maraming salamat po sa panibagong araw na ito, panibagong pagkakataong ikaw ay aming paglingkuran, Panginoon. Samahan mo po kami sa maghapon na aming gawain. Ikaw nawa ang maitaas, ikaw ang mapapurihan sa aming mga buhay. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po muli, mga kapatid, sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa ating morning devotion. Nawa po muli kayo napagpala ng salita ng Diyos na ating napakinggan sa umagang ito. Binabati ko rin po ang lahat ng mga kapatid natin na nagsa-celebrate ng kanilang birthday today or anniversary. Happy birthday, happy anniversary po. God bless you and your family po. And special greetings po para kay Ate Lolita Pasig and family, Ate Julie Balatbat. Hello po, mula po siya sa New York. Thank you so much po sa inyong suporta sa ating mga online ministry. And also to Ate Grace Garden family, maraming salamat po for joining and worshiping with us every morning. Muli po, kung kayo ay napagpala at nais niyong mag-share ng blessing sa ating church, nariyan po sa ating ibaba ang ating bank account and GCash account. And please don't forget to like and share this video para marami pang kapatid, kapamilya, kapuso, kaibigan ang makarinig ng mabuting balita. And again, thank you so much everyone for joining and worshiping with us today. See you again next Tuesday and every day. Don't forget, every gising is a blessing. Bye!